Nandito po tayo sa second part ng ating series about the book of Revelation. Last Sunday, pinag-aralan po natin yung 7 churches. At naintindihan po natin doon sa mga pinag-aralan natin that these 7 churches are literal na churches na nag-exist sa kapanahonan ni John, the Beloved, or Apostle John. At the same time, yung interpretation na tinatayuan natin, these churches are characterized of all the Christian churches na nag-exist nung panahon na yon hanggang sa panahon natin ngayon. At mag-exist pa kung hindi pa dumating ang Panginoong Jesus. So ito yung mga category ng mga churches noon, ngayon, at bukas kung hindi pa dumating si Lord. At base doon sa ating pinag-aralan, meron lamang 2 church o churches na nakapasa sa standard ng Panginoon na wala siyang comment, wala siyang angal. Ano nga yun? Anong churches yun? Smyrna and Philadelphia. Okay? So, based on sa pinag-aralan natin last week, itong 7 churches na to, sabi ng Revelation 1:20, the 7 churches symbolizes nung 7 lampstand. May nakita si John na 7 lampstand at ang sabi ni Lord sa kanya, these 7 lampstand are the 7 churches. So yung 7 ilawan o candlestick, golden candlestick, na ang tawag ng mga Israelites doon ay menorah, hindi yung masamang salita, no? Yun talaga yun eh. So these 7 churches, yung 7 candlestick are symbolizing the 7 churches, which is yung 5 doon sablay. 2 lang yung approve. Yung Smyrna at yung Philadelphia. Pagdating natin ng Revelation 11, verse 4, yung 2 witnesses doon, sabi doon, these are the 2 olive trees and the 2 lampstands that stand before the Lord of the earth. So yung 2 witnesses doon, sila daw yung 2 lampstand. So therefore, sila yung 2 churches sa Revelation 11. Okay? Ngayon, nagtapos tayo sa Revelation 1, 2, 3. Nandito ngayon tayo sa Revelation chapter 4. Ang traditional teaching, yung sinaunang mga turo and majority of the Christians, ito yung pinaniniwalaan. Siguro 70%, 75%, kung hindi 80% ng mga Christian around the world, ito yung stand, ito yung pinaniniwalaan. That the rapture takes place in Revelation 4:1. Dito daw nag-rapture, okay? So, pag-aaralan natin yung kanilang tinatayuang paniniwala at patutunayan natin na mali. Kaya medyo kapit lang kayo sa upuan. This is a controversial topic. So the rapture of the church, according to them, sa mga naunang nagtuturo, at ito rin yung tinuro sa amin sa Bible School, sa mga seminary, ito rin yung mga tinuturo, kaya lahat ng mga nagpastor na galing sa seminary at Bible School, ito yung kanilang itinuturo sa church at kongregasyon nila. Kasi ito rin yung tinuro sa kanila. Ito yung sardinas na dilatang binigay sa amin, at ito rin yung dilatang sardinas na pinapakain namin sa mga miyembro namin. Pero sa mga nag-iisip at totoong nag-aaral ng Biblia, naghihingi ng patnubay ng Diyos, at ini-scrutinize yung Bible, mas maigi yung may critical mind tayo bago tayo tumanggap na isang katotohanan, kinikritik muna natin. So, ako yung taong mahirap i-convince. But once I am convinced, mahirapan kang alisin ako dun. At yung tinanggap namin sa Bible School, sa seminary, actually, pinag-aralan ko ng husto ito at tiningnan ko kagaya ng mga Christian sa Berea na pinag-aaralan yung mga naririnig nila, hindi lang basta pinaniniwalaan, ini-scrutinize nila, tinitingnan kung totoo ba yun. So lahat ng nakikinig ngayon dito at sa mga makakapanood nito, huwag lang kayong tanggap ng tanggap at ay okay yan, tama yan, sabi ni Pastor. Hindi. Verse by verse, word per word, check nyo kung tama o totoo. Okay? So, according to them, the rapture happens in
Revelation 4:1. Ang sabi sa Revelation 4:1 ganito, "After this, I look," sabi ni John, "and behold a door standing open in heaven." Sabi ni John, nakakita ako ng pintuang bukas doon sa kalangitan. And the first voice, yung unang tinig, pag may una, malamang may pangalawa. The first voice which I heard speaking to me like a trumpet. Hindi trumpet, kundi like a trumpet. Said, "Come up here and I will show you what must takes place after this." Umakyat ka dito at ipapakita ko sa iyo ang mga magaganap pagkatapos nito. So ang sabi ng mga naunang nagtuturo, ito na yung rapture. Kasi may bukas na pintuan sa langit, may tinig, at umakyat si John. Yun yung rapture of the church. Convinced? Siguro wala naman kayo masyadong alam pa, so makinig na lang muna. Now, yung tunay na rapture, yung explanation ng rapture nasa 1 Thessalonians 4:16. Actually, naunang verses doon, 14, 15, hanggang sa mga susunod na verses, ito yung rapture. Basahin natin yung 1 Thessalonians 4:16. Ito ang sabi sa 1 Thessalonians 4:16. "For the Lord Himself will descend." Ano ibig sabihin ng descend? Bumaba from heaven. Ito yung rapture. Si Lord bababa mula sa langit. With a shout, may sigaw, with a command, with the voice of an archangel, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Now, anong kaibahan ng totoong explanation ng rapture sa 1 Thessalonians 4:16 at saka yung sinasabi nilang rapture sa Revelation 4:1? Tingnan nyo. Balikan natin yung Revelation 4:1. Ano ang kaibahan? Sa Revelation 4:1, sabi doon, the first voice which I had heard speaking to me like a trumpet. Samantalang sa totoong rapture, yung voice hindi nakikipag-usap. Sabi niya, the first voice which I had heard speaking. Kinakausap ako. Samantalang sa rapture, hindi nakikipag-usap, sumisigaw. Iba yung nakikipag-usap na sumisigaw din. No, ito talaga, doon pa lang sa term na ginamit, the voice speaking to me. Samantalang sa rapture, shout of a command. Sigaw, hindi talking, hindi speaking, shouting. Tapos sabi niya, like a trumpet, parang trompeta. Pero ang tunay na rapture, hindi parang trompeta, totoong trompeta. Ang sabi dito sa 1 Corinthians 4:16, the sound of the trumpet of God. Sa Revelation 4:1, walang sound of the trumpet. Like. Magkaiba dito pa lang. Tapos, sabi kay John, come up here. Umakyat ka dito sa langit. Samantalang sa rapture, si Lord bumaba mula sa langit. So, pag kayo po mag-aaral sa Bible School, you need to scrutinize every words. Every detail na pinag-aaralan. Huwag lang tanggap ng tanggap. So ngayon, makinig kayo, tingnan yung maigi, and you decide for yourself. Magkaparehas ba yung Revelation 4:1 tsaka 1 Thessalonians 4:16? Hindi sila magkaparehas. Mukhang magkamuka, pero pag tiningnan mong maigi, hindi sila magkamuka. Okay? Hindi clone, hindi parehas to. Another thing, Revelation 4:1 sabi dito, after this I look, and behold, a door standing open in heaven, and the first voice which I had heard, speaking to me like a trumpet, said, come up here, and I will show you what must take place after this. Ang purpose ng pag-akyat ni John sa langit, para ipakita sa kanya yung revelation, yung magaganap. Yun yung purpose kaya siya pinaakyat. Hindi para i-rapture si John. Okay? So this is just a door of prophetic revelation.
to show John what will happen in the future. Yung pag-akyat na yon, hindi yon rapture, yon ay purpose ng pag-akyat niya ay ipapakita sa kanya ano yung magaganap next. Kaya lang, we cannot argue with their belief na rapture yon. So, we want to prove something, whether you believe it or not, kung sino man yung ganun ang stand, but we want to show you some evidence that it is not. Okay, why the rapture happened in Revelation 4:1? Ito yung argument nila. Bakit daw rapture yung Revelation 4:1? Kasi daw, after ng Revelation, from Revelation 1 to 3, binabagit yung churches. Of course, binabagit yung churches kasi message yon para sa 7 churches. Obviously. So, ang argument nila, see, wala nang binanggit na churches, kaya hindi na binanggit, tapos na eh, nasabi na eh. So, wala nga ba? Ang argument nila, wala na ang church sa Revelation 4:1 hanggang dulo ng Revelation until bumalik si Lord kasama yung church. So, wala na raw yung church because the church was not mentioned anymore after this. Kaya sila naniniwala na rapture ang Revelation 4:1 kasi hindi na raw nabanggit yung word na church. Ang church daw ay nasa langit na rapture na. Let's see. Pag sinabing church, anong kaibahan ng church at ng believer? May kaibahan? Follower of Jesus, saints, elect, chosen. So, hindi lang church ang katawagan sa mga Kristiyano, tandaan nyo to. So, they want to find the literal church sa susunod na mga chapter, which is, wala ka nga makikitang church. Pero, meron ka makikitang ganito. Kunyari, Revelation 5:8. And when he had taken the scroll, the 4 living creatures and the 24 elders fell down before the Lamb, each holding a harp and a golden bowls full of incense, which are the prayer of the saints. Prayer to ng mga Kristiyano. Ang tanong, saan nagpe-pray yung mga Christians? Sa langit o sa lupa? So, mahinang ebidensya to. Dahil ang prayer, it can be talking to God or worshiping God. So, pwedeng gawin to sa langit. Pero, pwede rin sa lupa to. Pero ito, mas matibay na ebidensya. Revelation 6 verse 9 to 11. It proves the church is still on earth after Revelation 4:1. When he opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of those who had been slain for the word of God. Nung binuksan yung panglimang selyo, nakita ni John doon sa ilalim ng altar yung mga pinatay dahil sa salita ng Diyos. And for the witness they had borne, they cried out with a loud voice. Sumigaw sila, O Sovereign Lord, holy and true, how long before you will judge and avenge our blood on those who dwell on earth? Kailan mo kami ipagtatanggol, ipaghihiganti yung pagpatay nila at pagpapahirap sa amin? Hanggang kailan, Lord? Then they were each given a white robe and told to rest a little longer. Sabi sa kanila, damitan kayo ng puti. Relax lang kayo. Pahinga muna kayo, ha? Pahinga muna kayo dyan sa langit. Bakit daw? Until the number of their fellow servants and their brothers, sino tong servants and their brothers should be complete, para makompleto yung inyong mga kapwa alipin at kapatiran who were to be killed as they themselves had been. May mamamatay pang mga kasama nyo. Kapatiran. Okay? Kasama nyong manggagawa. Tanong, saan papatayin to? Sa langit o sa lupa? Meron bang na-rapture tapos papatayin sa langit? May papatayin pa eh. Kung na-rapture na lahat ng saints, kung na-rapture na yung buong church, sino tong papatayin na ang tawag ay servants, fellow servants, and brothers? Kaya sabi sa kanila, relax lang kayo. Meron pang mga susunod na papatayin kagaya nyo. So therefore, nasa lupa pa yung mga Christians. Ridiculous. Pag sa langit, pupugutan ng ulo tong mga to. Sa lupa pa ang church. Nasa lupa pa to. So, these servants and brothers will be killed on earth.
hindi in heaven. Kaya kung sabi nila nasa heaven na lahat, saan papatayin to? So therefore sa heaven din. Parang magulong turo lalo yan. Si Lord ang papatay sa mga Christians. Nasa lupa pa po ang church after Revelation 4:1. This is a strong evidence. Another one. Revelation 7, verse 3, verse 9 and 13 to 14. Do not harm the earth or the sea or the trees until we have sealed the servants of God, of our God on their foreheads. After this, meron pong 144,000 Jews na tinatakan sa kanilang mga ulo. Yung seal na yon is seal of the Holy Spirit, sabi dun sa Ephesians. And after this, I look and behold, a great multitude that no one could number. Pagkatapos ng 144,000 Jews, meron namang isang tambak na mga tao from every nation, from all tribes and peoples and languages, sa iba't ibang panig ng mundo, lahi at bansa, nakatayo sa trono, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes. Parang ganun din yung suot kanina, di ba? With palm branches in their hands. Then, one of the elders addressed me saying, "Who are these? Sino yung mga yan? Clothed in white robes, and from where they came from?" Saan galing tong mga to? I said to him, "Sir, you know." And he said to me, "These are the ones coming out of the great tribulation." Yung word na coming out, pag pinag-aralan nyo, is a present participle expressing a continuous and repeated action. Itong tribulation is an ongoing, increasing measure in intensity. Habang papalapit ang end times, itong tribulation patindi na patindi. Pero nagsimula na to noon pa. Of course, iba yung great tribulation na sinasabi nila. Pero ang sabi dito, ang point dito, sino yung mga taong yan? Sino yung mga tao na galing sa iba't ibang wika at bansa? Ang sagot, sila these are the ones coming out of the great tribulation. Sa ongoing tribulation na yan, sila yung mga taong yon. Kanina, sa naunang verse, sa Revelation 6:9, hanggang kailan mo ipagtatanggol yung aming dugo? Kailan mo kami ipaghihiganti? Ito na yung kasunod na kwento. May nadagdag. Galing from this persecution and tribulation, from different countries and nations, may nadagdag sa ongoing tribulation o persecution ng mga saints, ng mga Christians sa buong daigdig. So they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. So nandito pa rin yung church sa lupa after Revelation 4:1. May mamamatay pa, may ipipersecute pa, may dadaan pa sa ongoing tribulation na nagmula pa noon hanggang ngayon, palala ng palala ang tribulation. Another one, Revelation 11:3-4. Ito yung two witnesses na binanggit natin, na ito yung two lampstand. I will grant authority to my two witnesses, and they will prophesy for 1,260 days, clothed in sackcloth. These are the two olive trees. Nakasulat po ito sa Zechariah. Pag-aaralan natin in details to pagdating natin sa Revelation chapter 11. Passing lang muna tayo ngayon. And the two lampstand. Naalala niyo yung lampstand? Ilan yon? 7. Ilan yung sablay? 5. Ilan yung okay na church? 2. Ito yun. Ito yun. Yung two lampstand is two churches na matino. Smyrna and Philadelphia. So sila itong two witnesses na to. Sabi dito, these are the two lampstand that stand before the Lord of the earth. Ito yung church in the end time, the militant church with the anointing of Elijah and Moses. They're giving trouble to the Antichrist. Pag pinag-aralan natin to sa Revelation 11, sakit ng ulo ang inabot ni Antichrist dahil sa church na to. Dahil sa dalawang ito. Kung babalikan nyo, kasi ang description nitong dalawang prophet na to, ang sabi ng mga traditional na nagtuturo, literally si Moses yun tsaka si Elijah. Kasi yung description and yung kapangyarihan, kapangyarihan ni Elijah at ni Moses. Ngayon, balikan natin sa Elijah. Sabi ko dito, this church or militant church will give trouble to the Antichrist. Sa 1 Kings 18:17, nung lumitaw si Elijah, ang hari si Ahab. Then nung nag-meet sila dahil walang ulan, nagkaroon ng tagutom,
Nagpakita si Elijah kay Ahab. Ang sabi ni Ahab, when Ahab saw Elijah, Ahab said to him, is it you, you troubler of Israel? Ikaw ba yan, yung nanggugulo sa bansang ito? Sabi ng hari. Samantalang yung hari nga ang nanggugulo, tsaka yung asawa niya si Jezebel. So ang tawag kay Elijah is troublemaker of Israel. Tingnan niyo naman si Moses, Exodus 10:7. The king's official asked, Your Majesty, how much longer is this man, Moses, si Moses yung tinutukoy, going to be a troublemaker? Why don't you let the people leave so they can worship the Lord their God? Don't you know that Egypt is a disaster? Itong dalawang taong ito, si Elijah at si Moses, nagbigay ng trouble sa panahon nila sa mga kontrabidang hari. Kay Ahab, ito naman si Moses kay Pharaoh. Paglitaw ng Antichrist, itong church na to magbibigay ng sakit ng ulo kay Antichrist. Dahil pag binasa natin yung chapter 11, nagpapaulan sila ng apoy, ginagawa nilang dugo yung tubig, sakit ng ulo ang aabutin ni Antichrist sa church na to. Sana kasali tayo rito. Yung church na nagbibigay ng sakit ng ulo sa demonyo at sa Antichrist, hindi yung church na kakampihan demonyo. Yung 5, sablay, 2 yung natira. So, itong dalawang witness na to, nandito pa yung church. Kaya lang, ang teaching, ang doktrina, ang turo mula sa Bible School at Seminary at ng maraming churches, literally, itong dalawang ito ay hindi church, kundi si Elijah at si Moses. Kasi in description, ay kahawig na kahawig talaga nila pag pinag-aralan yung Revelation 11. So according to them, this is Elijah and Moses. Kaso may problema. Si Moses, sabi dito, there's a problem with Moses. Living on earth again. May problema tayo kay Moses para mabuhay uli sa lupa. Si Elijah, wala tayong problema. Hindi namatay si Elijah. Naalala niyo yung kwento? Kinuha siya ng chariot of fire, dinala sa langit. So kung siya'y babalik sa lupa, pwede. Kasi hindi naman siya namatay. Si Moses namatay. Ngayon kung si Moses babalik sa lupa, may problema. Dahil hindi naniniwala ang Christianity na ang mga patay bumabalik pa sa lupa nang mabubuhay uli. Ilang 1,260 days? Ang tagal nun ha. Ilang taon yun? 2 taon higit? Or 3.5 years? Mabubuhay sa lupa si Moses? Patay na yan? Ang tawag po doon ay necromancy or reincarnation. Ito ay occult teaching. At ito'y demonic or Hindu teaching. So kung babalik si Moses, ang laki ng problema. Medyo nakuryente sila dito sa teaching na to. Dahil ang sabi ng Deuteronomy 18:10-12, sabi ni Lord, There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, one who uses divination and one who practices witchcraft, or one who interprets omen, or a sorcerer, or one who casts a spell, or a medium, or a spiritist, or one who calls up the dead. Ang tawag dito, necromancy. Galit na galit si Lord dito. For whoever does these things is detestable to the Lord. And because of these detestable things, the Lord your God will drive them out before you. Yung mga nakatira doon sa Kanaan dati, pinalayas ni Lord kasi ito yung ginagawa nila. Nung binasa ko yung Wikipedia about necromancy, mayroon tinatawag silang death magic. Ito yung maliban, kasi ang necromancy, tinatawag mo yung patay na para magsabi ng future o may tatanong ka o may gusto kang hingi na tulong, conjuring or what. Pero merong isang mas malalim. Ang sabi dito, yung death magic, ang sabi dito sa Wikipedia, to bring someone back from the dead to use as a weapon. Parang ganun yung ginawa ni Moses kung yun ang paniniwala. Pinabalik si Moses na dati ng patay at ginamit na instrument laban sa mga kampo ni Antichrist. Necromancy. Sablay na turo to. Galing to ng Bible school, ng seminary. Si Moses babalik daw. Okay? Pangalawa, Luke 16:27-31. Nung namatay si Lazarus, tsaka yung mayaman, nakita niya naghihirap itong mayaman sa kabila,
sa hell, samantalang si Lazarus nasa piling ni Abraham. So nag-request siya, pwede ba yung daliri lang isawsaw sa tubig at idampi sa aking bibig? So nag-request siya. And another request, sabi niya dito. And he said, then I beg you, Father, kay Abraham, to send him to my father's house. Kung hindi siya pwedeng pumunta rito para konting patak lang ng tubig, ganito na lang. Pabalikin mo na lang siya sa lupa. Yung patay, pabalikin sa lupa. For I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place. Pabalikin mo na lang po si Lazarus, kasi may kapatid pa ako, yung kabugbugan ko 5 kapatid ko. Baka mapunta rito yun, magbugbugan uli kami. Wag na lang, at saka kawawa naman, nasa impyerno, no? So, sabi niya, papuntahin mo si Lazarus doon dahil para sabihan. But Abraham said, they have Moses and the prophets. Let them hear them. And he said, no, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. Pag ang nagpunta sa kanila, patay na nabuhay muli, magsisisi sila. Maniniwala sila. Ang paniniwala ng traditional na teaching, si Moses bumalik sa lupa at si Elijah at nangangaral. Nangangaral, no? Nangangaral para magrepent ang mga tao, nangangaral. Pero base dito sa kwentong ito, na galing sa Bible, tandaan nyo the Bible will interpret itself. Hindi ka pwedeng gagawa-gawa ng doktrina mo sa sarili mong opinion at paniniwala. Pag may binasa akong mga libro, merong word na probably, maybe. Hindi pwedeng gawing doktrina yung probably at maybe. Kailangan sabihin mo na ito yung opinion mo lang. Hindi ito galing sa Bible. The Bible will interpret itself. Nandiyan yung paliwanag sa sariling Biblia. Okay? So sabi dito, he said to him, if they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone would rise from the dead. Nandoon ang mga propeta, nandoon yung Book of Moses, nandoon ang Biblia, nandoon yung mga Kristiyano. Parang point ni Jesus ganito, may mga nagpipreach na to, hindi na kailangan bumalik pa ng patay, and beside, that is necromancy. Eh, paniniwala nila ang patay bumalik para mag-preach. Eh, sabi ng Bible, hindi pwede. Ang liwaliwanag, hindi pwede at hindi pinapayagan na ang isang patay na ay babalik pa para magturo. At para magsabi, huwag yung pupunta ng impyerno, magsisi kayo, tanggapin nyo si Jesus. Hindi pinabalik yung patay eh. Ganda ng motibo, pero hindi pwede. So, therefore, hindi babalik si Moses sa end times para mag-preach ulit. Si Elijah, pwede. So, ang sabi ng turo, dahil nakuryente, dahil mali yung turo, hindi pwedeng bumalik si Moses, okay. Hindi na lang si Moses. So, hanap tayo ng ibang kapalit. Ay, hindi pala pwede si Moses, bawal pala eh. Okay. Kung hindi pwede si Moses, sino na lang? Ay, si Enoch na lang. Ay, okay, si Enoch. Kilala niyo si Enoch? Si Enoch hindi rin namatay. Kinuha ni Lord, Genesis 5:24. Oh, okay, pwede na. Si Elijah hindi namatay, si Enoch hindi namatay. So babalik sila sa end times para mag-preach. Inutil lang church, hindi kayang trabahuin yung binigay na trabaho sa atin to go and preach the gospel. To go and make disciple. Inutil tayo, kailangan pa tagalumang tipan bumalik para gawin yung trabaho natin. Inutil yung church o tamad. And besides, pag pinag-aralan mo yung Revelation 11, yung description hindi angkop kay Enoch. Malayo. Angkop talaga siya kay Moses. Kaso hindi pwedeng bumalik yung patay. Angkop siya kay Elijah. So pwede si Elijah bumalik kasi hindi naman namatay. Pero literally si Elijah ba yun at saka si Moses? Hindi. Yun yung dalawang churches, yung dalawang lampstand na binanggit sa Revelation chapter 1 hanggang 3. Yung Smyrna at Philadelphia, they are symbolic of the end-time church, militant church na lalaban kay Antikristo. Kaya hindi si Moses to literally. This is the church. These are the church with the anointing of Moses and anointing of Elijah. Kaya kawawa talaga ang Antikristo at mga follower niya dahil yung anointing nito hindi lang double, quadruple pa. Pinagsama yung power ng anointing ni Moses na kayang gawing dugo yung tubig at yung kayang magpaulan ng apoy ni Elijah, pinagsama dito sa church na to.
Walang binanggit sa Bible kung anong pangalan ng church na to in the end time. So hindi ito clear sa Bible. This is my opinion. Ito clear. These two churches can be the Pentecostal churches group and the evangelical group. Dahil pag binasa nyo sa Bible, magkaiba ang personalidad ni Moses at ni Elijah. Si Elijah, mapang-asar. Sabi niya doon sa mga propeta, baka si Baal ay namasyal o nagpupups. Gisingin nyo muna o tulog o nag-shopping. Sige pa, tawagin nyo, mapang-asar. Medyo radikal ang dating ni Elijah, samantalang si Moses, sabi ng Bible, is the most meek person. Simple, tahimik. So, this is the evangelical churches and Pentecostal churches in the end time na sabay silang maniniwala sa miraculous at magiging problema na Antikristo. Hindi kawawa ang church sa dulo. Kawawa ang Antikristo hanggang dulo. Pati si Satanas, silang dalawa, kawawa, sakit ng ulo ang aabuti nila dito. Bagamat, merong time na mamamatay itong mga to, pero saglit lang yun. Revelation 12:17. The dragon, si Satanas, na nagkontrol sa beast, sa Antichrist, became furious with the woman and went up to make war on the rest of her offspring, on those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. Sino yung sumusunod sa commandment ni God at tumahawak sa testimony ni Jesus? Di ba walang iba kundi mga Christian? Sabi nila, ay mga Hudyo yan. Okay, pwede rin. Pero sa mga nauna at sa mga susunod pang verses, ito yung mga mananampalataya ni Kristo. So nung time na ang Antichrist ay nandito sa lupa, nandito pa rin sila. Ito namang Revelation 12, ito ay summary na pakikipagdigma ng Israel sa kampo ni Satanas. Galit na galit ang demonyo sa Israel, kaya ilang ulit silang gustong ubusin hanggang sa panahon ni Hitler. No? Mula sa Old Testament pa hanggang ngayon. So, sino tong mga sumusunod sa commandment? Walang iba kundi mga Christians. Revelation 13:7, ito na yung paglitaw ng the beast o ng Antichrist. Also, verse 7 and 10, also, the Antichrist, was allowed to make war on the saints. So, kung wala na yung Christian dito sa lupa, sino tong mga saints na to? Yung mga nasa tindahan ng mga bato? O rebulto, ito inaway niya? Sino ang aawayin niyang mga saints? And in the Bible, in the New Testament, yung Israel, hindi tinatawag na saints sa New Testament. Yung word na saints ay ginagamit lang sa mga believers of Christ, Christians. Okay? Binanggit din yung mga saints para sa Israel in the Old Testament. Pero when it comes to New Testament, pag binanggit yung saints, para yan sa mga Christians. So, sino yung didigmain na Antikristo sa lupa habang siya ay nandito kung wala yung church dito? Sino tong mga to? Israel, hindi nga eh. Church. If anyone is to be taken captive, to captivity he goes. If anyone is to be slain with the sword must be slain. Here is a call for the endurance and the faith of the saints. Nandito talaga eh. The church is still here when the Antichrist comes. Kaya yung mga naniniwala na wala na rito yung church, surprise! You're not ready. Kaya sana makaabot sa ito, magising ka. Revelation 14:12. Here is a call for the endurance of the saints, those who keep the commandment of God and their faith in Jesus. Sabi ng Bible, kung merong 2 o 3 ebidensya o witness, tanggap yun. Ang dami kong pinakita sa inyo, marami pang iba. Sa ibang book sa Bible, marami pa. So ilan lang to, Revelation lang tayo nag-concentrate. So, because of undeniable proof that Christian is still here on earth, after Revelation 4:1, or according to them, to mga nagturong ito, during the Great Tribulation. Ang Great Tribulation daw ay nagsimula ng Revelation 4 hanggang dulo na yan, hanggang doon sa Battle of Armageddon.
Pero kitang-kita natin may Christian talaga dito after Revelation 4:1 o during Great Revelation na sinasabi nila. So ngayon, anong gagawin mo? Ang dami ebidensya na meron. So invento tayo ng panibagong turo. Okay, let's invent another unbiblical teachings. Ano naman yung na-invento nila? 2 raptures. 2 rapture. Okay? Ang unang rapture para sa mga on fire na Christians. Nang dumating si Jesus, because according to them, rapture is imminent. Walang palatandaan, suddenly, bigla ka na lang mawawala. Yun ang turo nila. Kaya yung mga Kristiyano, wala nang hinintay kundi rapture. Hinihintay si Christ. Pag si Antichrist ang nauna, shocking. First partial rapture para sa mga Kristiyanong prepared. Handa. On fire. Yung kalahati, yung mga may iwan sa lupa na mga Kristiyano, para sila ma-qualify sa second trip, may second trip, kailangan nila magpapugot ng ulo. Okay? Or, sabi nila, baka daw may maging Christian pa during the Great Revelation period. Between Revelation 4:1 hanggang sa dulo. Baka may mga tatanggap pa kay Lord. Kaya may mga nabanggit ditong saints. Kaya may mga nabanggit ditong pupugutan ng ulo ng mga Christians. So, now, they accept, may church pa. May saints pa, kaya lang, yun yung mga naiwan. Sila yung mga naiwan or tumanggap kay Jesus during the tribulation period. Okay. Pero, according to them, the Antichrist will be revealed after the church and the Holy Spirit was taken out from the earth after the rapture. Ito yung nakasulat sa 2 Thessalonians 2:6-8. Sabi doon, you know what is restraining him. Alam nyo kung ano yung pumipigil dyan sa Antichrist na yan. Okay? Now, so that he may be revealed in his time. Pag natanggal yung pumipigil, magpapakita at marireveal yung Antichrist. For the mystery of lawlessness is already at work. Only he who now restrains it will do so. May pumipigil sa Antichrist kaya hindi pa lumilitaw dahil matagal nang nandyan yung spirito niyan. So, it will do so until he is out of the way. Yung pumipigil, kailangang maalis para yung Antichrist lumitaw. And then, the lawless one will be revealed. Now, ang sabi nila, ang pumipigil daw sa Antichrist, maraming mga theory, pero isang matibay na theory nilang hinahawakan, yung church. At yung church na tinitirhan ng Holy Spirit. So pag na-rapture na yung church, wala na rin ang Holy Spirit sa lupa. Yan ang sabi nila. Lilitaw na ngayon ang Antichrist. Kasi wala na yung church, wala na rin yung Holy Spirit. Now, ang tanong, kung totoo yun, paano mako-convert itong mga taong ito during the Great Tribulation kung wala ang Holy Spirit? Paano mako-convert yung mga naiwan na walang conviction, walang Holy Spirit to convert, to regenerate, to become born again? At yung mga Christian na lukewarm, na mga nanlamig, na naiwan, paano silang magiging matapang magpapugot ng ulo at sumunod kay Jesus kung nandito ang Holy Spirit, di nga nila nagawa, nung wala na, magagawa pa nila? This is baloney. Hello? Gumising kayo sa ganitong turo. Nung nandito ang Diyos, nandito ang Holy Spirit, di mo nga kinaya, ngayon wala, mag-isa ka lang, kakayanin mo? This is impossible. And this is impossible teachings. Kontra-kontrang pahayag. Kontra-kontrang pahayag. Kaya sana, yung ganito ang stand, wag nyo lang ako i-judge, wag nyo lang akong i-massacre sa comment nyo. Pag-aralan nyo yung mga verses na tinuturo ko sa inyo. Puntahan natin yung 2 Thessalonians 2. Sabi sa NLT, now, dear brothers and sisters, let us clarify some things about the coming of our Lord Jesus Christ and how we will be gathered. How we will be gathered to meet Him. Nasulat ang 2 Thessalonians dahil sa 1 Thessalonians.
Doon sa 1 Thessalonians, binanggit ni Paul ilang ulit yung second coming at yung 1 Thessalonians 4, yung rapture. Okay? So, in-explain niya yung rapture na hindi mauuna yung mga buhay, kundi mauuna yung mga namatay. And then, aakyat sila doon sa alapaap, sa cloud. Hindi heaven, literally, clouds lang. And then tayong mga buhay, in the twinkling of an eye, sabi sa 1 Corinthians 15, magpapalit yung body into glorified body. Hindi twinkling of an eye ang rapture, ang pagpalit ng katawan. Twinkling of an eye. Okay? So, ang intindi ng mga Kristiyano sa Thessalonica, may dumating na sulat or revelation sa kanila or what, ito yung topic ni Paul na nagsasabi, tapos na yung rapture. Tapos na yung second coming. So ang ginawa ng iba, nagkuya-kuya kay, tapos naman na pala yung second coming, iba hindi na nagtrabaho. Nagtambay na lang. Kaya nga mababasa nyo sa Thessalonians, huwag pakainin ng mga tamad. Kasi tinamad na silang magtrabaho, tapos na pala rapture, what else? Ano pang inaantay natin? Ba't kailangan pa nating magsipag sa paglilingkod at sa buhay? Wala nang pag-asa. Kaya sinulat itong 2 Thessalonians. Kasi merong hindi pagkakaunawaan sa 1 Thessalonians 4 about the rapture. So, ang sabi ni Paul, ganito, now, dear brothers and sister, let us clarify. May lilinawin ako sa inyo. Some things about the coming of our Lord Jesus Christ, the parousia, and how we will be gathered at paano niya tayo iipunin. Okay? Sabi ng iba, hindi daw to rapture. Pero it's up to you. Dahil ang unang phase ng second coming of Jesus Christ is pagdating niya, iipunin tayo sa alapaap. Mamaya, papakita ko sa Tagalog para madali nating maintindihan. Don't be so easily shaken. Huwag kayong maalarma, huwag kayong magulat, huwag kayong ma-excite by those who say that the day of the Lord has already begun. Don't believe them. Huwag kayong maniwala sa mga turong ganun. Okay? Pati yung mga turo kaninang binanggit ko, pag-aralan nyo. Even if they claim to have had spiritual vision, a revelation or a letter supposedly from us, o kahit sulat pa, kasi may mga nangopya ng sulat ni Paul, dinaya. Nagaling daw kay Paul to, pero hindi pala. Don't be pulled by what they say. Huwag tayong paloko sa mga sinasabi nila. For that day will not come. Hindi darating yung araw na yan. Ano yung araw na yan na tinutukoy? Yung nakalagay sa verse 1, yung pagdating ng Panginoon at saka yung pag-iipon natin sa Kanya. Ito yung tinutukoy. Pagdating ng Panginoon at rapture, hindi darating yung araw na yan that they will not come until. Maliban, sa ibang translation, unless, sa Tagalog, hanggat hindi dumating ito, until there is a great rebellion against God, magkakaroon po ng massive backsliding. Maraming tatalikod kay Lord. Maraming manlalamig. Yung mga Kristiyanong 50-50 ngayon, huwag nyo na asahan. Pagdating ng panahon nito, magiging matino pa. Malabo na yon. Yung paglinggo, Christian, pag Monday, kahit anong relihiyon, pwede, malabo yan. May guhitan yan. May tamang araw. Pag hindi ka nagbago, pagdating nito, malabo na. If you run with people in the plain, nahihirapan ka. How much more if you run with horses in the thickets of Jordan, sabi sa Old Testament. Ngayon pa lang, hindi nila kayang tumayo kay Lord, lalo na pagdating ng panahon ito na Antikristo nandito. Sabi dito, the day will come until there is a great rebellion. Maraming magbabackslide, maraming tatalikod, maraming magagalit kay Lord. And then, pagkatapos noon, the man of lawlessness, the Antichrist, will be revealed. Pag naririnig nyo na sa paligid, yung mali, tama, at yung tama ay mali. Diba? Evil is good. Panood nyo ba yan? Evil is good. Diba? Sabi doon sa Maze Runner, evil is good. So, pag yung dating tama, mali na, at yung mali, tama na, nabaliktad na, they are preparing ang paglitaw nitong Antikristo. They are preparing for that. At ang sabi dito, the man of lawlessness, the Antichrist, is revealed. The one who brings destruction. Sa ESV, ganitong sabi, now concerning the coming of our Lord Jesus Christ and our being gathered together to Him, we ask you, brothers, do not be quickly shaken in mind or alarmed, either by spirit or spoken word, or a letter seemingly to be from us, to the effect
that the day of the Lord has come. Let no one deceive you in any way, for that day will not come unless, maliban, hindi mangyayari ang second coming, hindi mangyayari ang gathering to Him, maliban, lumitaw muna yung Antikristo, una ang Antikristo bago second coming. Hello. Ang liwanag po nito. The day will not come unless, maliban, until the rebellion comes first and the man of lawlessness is revealed, the son of perdition. Tagalog. Now, yung Great Tribulation, binigyan nilang masyadong emphasis yung Great Tribulation. Sa aking kasing pag-aaral ng Revelation tsaka End Time, hindi ko masyadong binibigyan ng emphasis yung Great Tribulation. Kasi ang meaning ng tribulation, ganito lang kasimple. Sa Greek yan ay thlipsis. Meaning, pressure, oppression, stress. Sino sa inyo na-pressure? Every week, na-stress. Ay, nasa tribulation na pala tayo eh. Na? Sila, big deal. Sabi ko nga, parang nasa Great Tribulation na ako ngayon. Anong big deal dito? Sabi dito, pressure, oppression, stress, anguish, tribulation, adversity, affliction, crushing, squeezing. The word tribulation ay ginagamit sa pagpiga ng ubas. O pag-ipit ng mga nakakalat na gamit pag ginanon mo, yun yung thlipsis, pagpiga. So yung Great Tribulation, yung word na great is mega. Sa Greek, mega. Mega thlipsis. Ibig sabihin, pressure pa din, stress pa din, kaya lang matindi. Sobra lang. Okay? Pero yung thlipsis, noon pa yan. Kung paano pinag-aralan natin yung Matthew 24, this is the beginning of birth pain, na yung lahat ng nangyayari sa mundo ay nangyayari na noon, kaya lang palala at padami. So yung tribulation ng mga Christian, ganun din. Kung yung iniisip mo, yung stress mo, mawawala pa, good luck. It will never happen. Lalala pa yan. Dahil piniprepare tayo for the final blow. Piniprepare tayo para sa pinakapinale. Yung tugtugan ng mga musikero, yung pinakamatindi sa dulo. Nasa dulo yung pinakamatindi at pinakamalupit. Sa tribulation, yung pinakamatindi at pinakamalupit, nasa dulo. So our tribulation is increasing in intensity. The Great Tribulation is the final and the maximum. Huling buhos. Huling taktak. Ngayon, anong sabi ni Jesus when it comes to tribulation? John 16:33. Dahil ang sabi nila, tribulation nag-start sa Revelation 4:1. Sa atin, ang tagal na. Ang tagal na. Sabi ni Jesus, John 16:33, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have thlipsis, tribulation. But take heart, I have overcome the world. Huwag kayong mag-alala, natalo ko na yan. Yung pakikipaglaban nyo sa mundo, sa Antikristo, hindi para kayo manalo. Talo na yan eh. Aasarin nyo na lang yan. Bibigyan nyo na lang ng sakit ng ulo yan. Talo na yan. In me you will have peace. Kahit may tribulation, kay Jesus may peace tayo. Acts 14:22, sabi ni Paul sa mga Kristiyano na kanyang inalagaan, strengthening the souls of the disciples, encouraging them to continue in the faith, and saying that through many tribulation, tingnan nyo, many tribulation, many thlipsis, many pressure, many oppression, many stress, many squishing, napipiga na tayo ng todo-todo, many tribulation, we must enter the kingdom of God. Pagpasok sa langit, tribulation ang daanan. Kaya nga masikip ang daan papuntang langit at kukonti lang nakakapasok dun. Maluwag ang daan patungo sa kapahamakan. So, there's no big deal with tribulation. It's common to the Christians. Sa mga bansa na bawal ang Christianity,
Sa India na pinagmula namin, nag-mission kami doon, pinapatay ang mga Kristiyano nung time na yon. Anti-conversion law implemented. Sa mga bansa na communist, Muslim, Hindus, etong persecution o tilipsis na to, common lang sa mga Christians to. Kaya yung mga Christian na nag-aantay ng rapture dahil gustong umiwas dito, surprise talaga. Ano talaga tinuturo ng Bible? So ang tinuturo ng marami, galing sa Bible school, pre-trib, mid-trib, post-trib. Yung pre-trib, rapture muna before tribulation. And many Christian today, yun ang paniniwala. Rapture is imminent. Walang sign. Bigla na lang mawawala tayo. Yes, thank you Lord. Wala na kami sa lupa. Wala nang babayarang kuryente, tubig. Yun yung pre-trib. Bago dumating ang tribulation, dahil ang tribulation daw ay antichrist ang magbibigay, so wala na tayo. Wala na yung church. Kung ako mamimili, ang pipiliin ko yung pre-trib. Sarap buhay to eh. Kung ako mamimili, yun ang pipiliin ko. Kaya lang, kung ako mamimili, kaso hindi naman ako mamimili. Si Lord at ang Bible, kung ano nakasulat. Kayo, gusto nyo dumaan sa tribulation? Of course not. Pre-trib tayo kung gusto natin. Kaso hindi yung gusto natin eh. Ano yung totoo? Kasi niloloko mo yung sarili mo. Walang bagyo ngayon. Sinabi na ng Weather Bureau na magkakaroon ng bagyo. Hindi, wala. Kunyari, nag-announce na magkakaroon ng malakas na bagyo. Nag-prepare ka. Inanda mo yung bahay mo na hindi mag-iba. And then, hindi bumagyo. Magagalit ka? Ang bihira, inanda ko lahat, tapos di naman natuloy. Ngayon, hindi nag-announce ng bagyo. Hindi ka naganda. Biglang dumating. Yan ang nangyari sa Tacloban. Nung pumunta kami doon at tumulong tayo, nagtayo tayo ng mga bahay doon, yung announcement hindi clear. Hindi nila alam kung ano yung storm surge. Hindi nila alam kung gaano kalakas tong bagyo. So, kuya-kuya lang sila, inuman dito, at tayo namatay. Ganito rin to. Akala mo, okay lang. Kasi ira-rapture ka naman eh. Paano kung hindi? Paano kung hindi? Paano kung nauna talaga yung tinatawag niyong tribulation or yung Antichrist, hindi ka ready? Maigi na yung ready ka at hindi dumating. Kaysa yung dumating nang hindi ka ready. Mid-tribulation, mid-trib, rapture in the middle of tribulation. Post-trib, rapture after tribulation sa dulo. Yung aking pag-intindi sa Bible, meron din naman pala akong kaparehas. Ang tawag nila, lately ko lang naintindihan yung tawag nila, pre-rapture. Bago ibuhos yung galit ng Diyos, ira-rapture muna yung church. Dito po kahalintulad yung aking tinuturo sa pang-apat. Okay, kaya nga hindi ko binibigyan ng masyadong emphasis yung tribulation. Doon tayo sa pang-apat. Ito yung tinatakbo ng tinuturo ko. Yung pang-apat. Bakit? Ano bang kaibahan nun? Sabi ng Thessalonians 5:9, "For God has not destined us or appointed us for wrath." Hindi tayo tinakda ng Diyos para dumanas ng galit niya. Kaya lang may galit din naman ang Antikristo. Sa galit ng Diyos, hindi tayo kasali. Anak niya tayo eh. Pero yung galit ng demonyo, sino kagagalitan niya? Yung anak niya? Ang Diyos, hindi niya kagagalitan yung anak niya. Anak niya yun eh. Tayo yun eh. Yung demonyo, sino kagagalitan niya? Anak niya? Of course, hindi niya anak. Yung anak niya, kagagalitan niya? Anak niya yun eh. Mga demonyo na yun eh. Ba't pa niya kagagalitan? So, magagalit ang demonyo, ang Antikristo sa atin. Pero tayo, hindi tayo under ng galit ng Diyos. Maliwanag yung 1 Thessalonians 5:9, we are not destined for wrath, wrath of God. Dalawa yung wrath of the Antichrist or ni Satan and the wrath of God. Dalawa yan. Okay? Yung God's wrath begins in Revelation 16. Yung 7 bowls of God's wrath. Ito yung wrath of God. Magsisimula to sa Revelation 16, hindi sa Revelation 4:1. Okay? 16 pa to. At ang rapture nangyari sa Revelation 11, wala na tayo rito nun. I-explain ko yan pagdating natin dun sa chapter na yan. Revelation 12:12,
verse 17, sabi dito, "Woe to you, O earth, and sea, for the devil has come down to you in great wrath, because he know that his time is short." Galit na galit ang demonyo dahil konti na lang ang kanyang natitirang oras. At sino ang pagbubuntunan niya ng galit niya kung oras niya ko konti na lang? Yung mga anak niya o yung mga anak ng Diyos? Dalawang grupo lang ng tao ang kinagagalitan ng demonyo sa mundong ito. Yung Israel at yung mga nanggaling sa Israel. Ang church nanggaling sa Israel, ang Bible nanggaling sa Israel, ang Christianity nanggaling sa Israel. So, ang kagagalitan ng demonyo yung Israel at yung church. Galit na galit ang demonyo sa Israel at sa church. At hindi nakakapagtaka yung mga kampo ni Satanas, galit din sa Israel at galit din sa Christians. Hindi yan nakakapagtaka. Dahil udyok ng demonyo ang galit sa kanila. Kaya may mga anti-Semitist movement. So, sabi dito, galit na galit ang demonyo kasi konti na lang oras niya. Konti na lang ayaw niyang magsayang. Gusto niyang mandamay ng mandamay at makaganti man lang kahit konti. Hindi man siya mananalo, at least makasapak. Yun ang habol ng demonyo. He will never win. Then the dragon became furious with the woman, Israel, and went off to make war on the rest of her offspring, the Christians, on those who keep the commandments of God and hold to the testimony of Jesus. Nandito ang church. Hindi lang Israel ang nandito sa lupa during that time, pati church. Revelation 13:7. Also, the Antichrist, was allowed to make war on the saints. Pinagbigyan siyang, sige, digmain mo yung mga yan. Matapos sumakit ang ulo mo sa kanila, sige, mapapatay mo sila. Saglit lang yon. The defeat is just a momentary. Saglit lang to. So, nandito po ang church sa lupa paglitaw ng Antichrist. Dahil yung galit ng Antichrist, ibubuhos sa atin at gagamitin tayo ni Lord para ipahiya ang Antichrist dahil hindi siya mananalo kahit kailan. Kaya hindi nakakatakot tong event na to. Ang pakakasalan ni Lord na church, yung nagtagumpay. Kaya ang sabi dun sa Revelation 1, chapter 1 to 3, to whom who will overcome, kailangan magtagumpay. Saan ka magtatagumpay? Kung wala ka namang kalaban. Ito yung pinaka-final na kalaban natin. Lastly, dito ako magtatapos. Yung mga naunang teachings na kinagisnan ko, naaral ko sa Bible School, sa seminary, delikado. Mapanganib. Yung teaching natin, nalilitaw ang Antichrist bago rapture, naghanda tayo para paglitaw na Antichrist, hindi tayo bibigay. And then, nauna yung rapture, anong problema doon? Wala. Walang mawawala kung ready tayo. Pero kung nag-aantay ka ng rapture, inaantay mo si Jesus, imminent, biglang lumitaw Antichrist, hindi si Jesus, ano mangyayari? Ano mangyayari kung naghanda ka ng bahay mo kasi babagyo, biglang hindi bumagyo? Walang issue. Pero hindi ka naghanda kasi walang announcement na babagyo and then bumagyo. May problema? Wala. Ang laki ng problema. Nung sinakop ang Korea ng mga communist, pati ang China, maraming mga Christian doon na sinira ng mga missionary na patay karamihan ng pamilya nila. At nagalit, nag-backslide yung iba. Ang sabi nila, akala namin walang persecution. Akala namin hindi tayo dadaan sa tribulation. Bakit ganito ang nangyari? Dahil nung pinasok ng communist ang China at ang Korea, parang great tribulation ang dating, daming pinatay. Ang sabi nila, akala namin, yun ang turo nyo. Bakit ganito nangyari? They are not prepared. Ito nakakatakot dito. Majority of Christians are being conditioned to expect to be raptured and not to experience the wrath of the Antichrist. Kondisyon ng marami na anytime, kahit natutulog ka, ra-rapture. Paano kung hindi? They are ready for vacationscape
to heaven. Handang-handa na silang magbakasyon. Lord, kunin mo na kami. But they are not ready for war against the Antichrist. Kung ikaw, ang tinuro sa'yo, ira-rapture ka bago dumating yung mahihirap na panahon and then hindi nangyari, anong magiging saloobin mo? Tapos nahihirapan ka ngayon, tinorture yung anak mo, tinorture kayo, ikaw na lang yung natira, Christian ka, tapos in-expect mo, rapture, bakit ganito nangyari? Bakit pinapatay tayo, pinahihirapan tayo? Ano magiging saloobin mo? Na yung nangyari, mali sa inaasahan mo. Ha? Anong mararamdaman nyo? Diba para kang na-betray? Diba galit? Diba? Magagalit ka doon sa mga pastor na nagturo, kala ko ba rapture muna? Bago Antichrist, magagalit kayo, diba? Tapos yung frustration, tapos nakikita mo nahihirapan yung mga Christian na kaibigan mo, pamilya mo, galit, sama ng loob ang mararamdaman mo. At dahil doon, yung tinutukoy sa 2 Thessalonians na maraming magbabackslide, kasali ka ron. Kasi galit ka eh. Masama loob mo eh. Nagoyo ako eh. Nadaya tayo ng turo. Kaya sinasabi ng Bible, in the last days, maraming tatalikod. The love of many will wax cold. Ipagkakanulo ng magulang yung anak, anak magulang. Many of these Christians will be part of that great rebellion against God. Because they expect, what they expect did not happen. They will be angry with God. It will happen. Kaya, if I were you, maigi na yung naghanda ka and then na-rapture ka bago lumitaw yung Antichrist. Kaysa naman, hindi ka handa, biglang lumitaw yung Antichrist at nahihirapan ka, baka pati Diyos sumpain mo pa. Una mong susumpain yung pastor mo kasi tinuro, mali. Kaya, gumising po tayo. Pag-aralan nyo lahat ng tinuro ko. Huwag nyo akong sumpain, mag-aral kayo. Okay? Pag-aralan nyo lahat ng verse, scrutinize, maging critical mind kayo na huwag lang kayo maniwala, pag-aralan nyo. Yung mga kinagisnan yung turo, balikan nyo, isa-isain nyo. Tingnan nyo kung totoo ba. So let's pray. Lord, dalangin namin sa araw na to, itong mga mensahe mo, itong salita mo ay totoo. Heaven and earth will pass away, but your word will remain true forever. Your word is a sharp, two-edged sword. It will cut, but it will heal us. Your truth will set us free. Tulungan mo kaming mag-scrutinize, Panginoon, maging Berean Christian kami, na lahat ng naririnig namin, hindi lang kami tanggap ng tanggap, maniniwala agad, oo agad, matuto kaming mag-aral ng sarili, mag-pray sa'yo na i-guide mo kami kung ito ba talaga. Dahil buhay namin, ng pamilya, ng church, ng mga tao sa paligid namin na nakataya dito, pwede namin ikapahamak ang maling turong ganito. Kaya tulungan mo po kami. Enlighten us, Lord, and give us an open heart and open mind to receive new truth that comes from your word. Salamat, pagpalain mo lahat ng mga nakinig at makikinig pa sa mensaheng ito. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.